Martial Peak, Kabanata 5205. Ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay umalis na. Matagal na ang nakalipas, ang partikular na Royal Lord na ito ay nakatuklas ng isang kawili-wiling katotohanan. Iyon ang epekto ng Great Passes sa human race. Hindi may kakaila na ang Great Passes ay nagbigay ng malaking tulong sa human race sa hindi mabilang na taon. Sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng Great Passes na ito, nagawa ng humans na bantayan ang kanilang lupain at pigilan ang Black Ink Clan na sumulong sa kabila ng kanilang mas maliit na bilang. Gaano man kalakas ang individual na lakas ng bawat tao, magiging mahirap para sa kanila na hawakan ang linya ng walang Great Passes. Gayunpaman, ang Great Passes na ito na nagbigay ng ganoong makabuluhang tulong sa human race ay isa ring anyo ng paghihigpit at pagpilit. Ang Great Passes na ito ay epektibong nagkulong sa kanila sa loob ng isang bilangguan dahil hindi sila nang ahas na talikuran ang kanilang mga posisyon at malayang gumalaw. Masasabing napakalakas ng kanilang pag-asa sa Great Passes. Bilang resulta, ang lahat ng digmaan sa buong kasaysayan ay palaging pinasimulan ng Black Ink Clan. Samantala, ang mga tao ay palaging umaasa sa lakas ng Great Passes upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake. Ang matagal ng sitwasyong ito sa larangan ng digmaan ay napakakaunting mga exception. Hanggang ngayon, nang ang lahi ng tao ay naglakbay ng malalayong distansya sa kawalan upang mabawi ang Great Evolution Pass na nawala 30,000 taon na ang nakalilipas, na sa wakas ay naunawaan ng Royal Lord kung anong uri ng banta ang maaaring idulot ng human race patungo sa Black Ink Clan. Sa sandaling sila ay napalaya mula sa mga hadlang ng Great Passes. Ang human army ay dumating mula sa malayo, kumikilos na tila sila ay diretsyong naniningil patungo sa Great Evolution Pass. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ito ay isang army ng mga puppet lamang. Sa kabaligtaran, ang aktwal na human army ay sumalakay na sa teritoryo ng Black Ink Clan. Matagumpay na nalinlang ng humans ang Royal Lord at ang Territory Lords, dahilan upang ang kanilang atensyon ay nakatuon sa Great Evolution Pass at nagpababa ng kanilang bantay sa ibang mga lugar. Sa kabila ng pagtayo sa magkasalungat na posisyon, hindi maiwasan ng Royal Lord na humanga sa pagiging mapagpasyahan ng mga tao. Sa pagharap sa gayong kalaban, hindi maiiwasan ang isang mahirap na labanan. Sa sandaling ito, ang Royal Lord ay maaari lamang umasa na ang kanyang mensahe ay may hahatid sa tamang panahon at na ang pagkatalo ng Black Ink Clan ay hindi magiging masyadong malala. Sa fragment ng universe, nagpatuloy si Yang Kai pagkatapos iulat ang kasalukuyang sitwasyon kay Ouyang Lai. Inutusan ni Senior Mi itong Junior na iulat muli ang kasalukuyang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Kung wala kang ibang utos sa akin, Senior Ouyang, ang Junior na ito ay mauunang babalik. Bahagyang tumango si Ouyang Lai. Bago pa man makapagsalita si Ouyang Lai, si Gang Lian, na tahimik mula nang dumating si Yang Kai, ay biglang sumigaw na may matinding pagbabago ng ekspresyon. Tahimik. Itago mo yang aura mo. Agad na binawi ni Ouyang Lai ang kanyang aura sa kanyang katawan at naging kasing tahimik ng isang piraso ng driftwood. Bagamat hindi naiintindihan ni Yang Kai ang biglaang pangyayari, ang kanyang reaksyon ay napakabilis at mabilis niyang itinago ang kanyang aura. Hindi hihigit sa 10 paghinga ng oras pagkatapos magsalita ni Gang Lian, isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa Great Evolution Pass at dumiretso sa kailaliman ng kawalan. Ang figurang nagmamadaling palabas mula sa Great Evolution Pass ay gumalaw sa napakabilis na bilis, lumampas sa kanila at mabilis na lumayo, tumatawid ng wala pang 10,000 kilometro ang layo mula sa kanilang pinagtataguan. Tumingin sa ibaba si Yang Kai at hindi gumalaw. Kung hindi mali ang kanyang perception, ang aura na dumaan lang sa kanila ay pag-aari ng Royal Lord. Ang lugar na ito ay tinago ng isang spirit array at isang hadlang, kaya kahit na walang babala ni Gang Lian, maaaring hindi sila natuklasan ng Royal Lord kung hindi niya ito pinapansin. Magkagayunman, ang pagtatago ng kanilang mga aura ay isang karagdagang patong ng proteksyon para sa kanila. Walang sinasabi kung anong mga depekto ang maaaring mapansin ng Royal Lord kung sakaling mapasulyap siya sa kanilang direksyon ng hindi sinasadya. Nagulat si Yang Kai kay Gang Lian. Hindi niya kilala ang binatang ito, ngunit ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng matinding impresyon ng pagiging tamad at walang pakialam sa kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, hindi mahina si Gang Lian. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang kakayahan lang niyang makita ang mga galaw ng Royal Lord ng maaga ay sapat na nakakagulat. Higit pa rito, hindi naramdaman ni Yang Kai na ina-activate niya ang anumang uri ng Divine Sense o Secret Technique kahit ano paman. Paano niya nakita ang mga galaw ng Royal Lord at binalaan tayo sa tamang panahon? Kudlit, maaaring nawala ang Royal Lord sa malayo, ngunit silang tatlo ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat.
Hindi nila alam kung ang Royal Lord ay biglang tatalikod at babalik sa paraan ng kanyang pinanggalingan. Sa makatuwid, sila ay nanatili hanggat maaari. Hindi man lang sila naglakas loob na ihayag ang kahit katiting na pahiwatig ng kaguluhan mula sa kanilang mga divine senses, kaya ang kanilang mga mata lamang ang nakakapag-usap. Napatingin si Ouyang Lai kay Yang Kai, malamang na sinasabi sa kanya na hindi na kailangang magmadaling magulat kay Mi Jinglun. Tumanggaw si Yang Kai, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Isang stick ng insenso ang dumaan ng ganoon lang, at nang ang Royal Lord ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagbabalik, si Ouyang Lai ay nakahinga ng maluwag at mahinang bamulong. Mukhang nagsimula na ang East-West Army. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Tanging ang balita na gumawa ng aksyon ng East-West Army ang makapagpapaalas ng Royal Lord ng ganoon kabilis. Habang nagsasalita, itinaas ni Ouyang Lai ang kanyang ulo at tumingin sa Great Evolution Pass. Kumilos na ang East-West Army, at umalis na ang Royal Lord, kaya mananatiling tahimik ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang kaisipang iyon, mabilis niyang sinabi. Umuwi ka ng kaunti. Kasabay nito, nagmamadali niyang inalis ang pagtatago na nakalagay dito at nagsimulang umatras kasama sina Yang Kai at Gang Lian. Umatras sila ng mga 20,000 kilometro bago sila huminto. Ang posisyong ito ay karaniwang ang limitasyon kung saan maaari nilang obserbahan ang mga paggalaw ng Great Evolution Pass nang hindi nababahala na matuklasan ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Noon lamang lumingon si Ouyang Lai kay Yang Kai. Bumalik ka at iulat ang lahat ng iyong nasaksihan kay Mi Jinglun. Ang Old Ancestor na ito ay mananatili rito at magpapatuloy sa pangangalap ng impormasyon. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at tumugon. Hiniling din ni Senior Mi na ipagpatuloy mo ang pangangalap ng impormasyon at pagsubaybay kung kailan aalis ang Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass, Senior Ouyang. Tumanggo si Ouyang Lai. Magiging maayos ang Old Ancestor na ito. Alis na. Noon lamang tumalikod si Yang Kai at nagmamadaling umalis sa malayo. Ang kanyang mga paggalaw ay maaaring alertuhan ang mga nasa Great Evolution Pass kung i-activate niya ang Universe Transference Law sa posisyon na ito. Sa makatuwid, binalak niyang umatras pa bago gawin ito. Makalipas ang ilang sandali, bumuo si Yang Kai ng isang set ng mga handsil at isinaaktibo ang Universe Transference Law sa isang lugar sa kawalan. Nagliwanag ang array sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkaraan ng ilang sandali, isang maliwanag na liwanag ang bumungad at bumalat sa kanya. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa kanya, at sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, nakatayo na siya sa Purifying Black Ink battleship ng North-South Army. Makalipas ang humigit kumulang 10 paghinga, nakipagkita si Yang Kai kay Mi Jinglun sakay ng Purifying Black Ink battleship at nagbigay ng ulat tungkol sa sitwasyon kay Ouyang Lai. Si Mi Jinglun at ilang iba pang 8th grade division commander ay tumanggo pagkatapos pakinggan ang ulat, habang ang isa sa 8th grade masters ay nagmamasid. Ito ay tulad ng iyong hinulaang, Senior Brother Mi. Ang Black Ink Clan ay nagtitipon ng mga tropa nito sa Great Evolution Pass. Tumanggo si Mi Jinglun. Masusing inayos ng East-West Army na mangyari ang sitwasyong ito. Kahit na hindi namin alam ng maaga kung ang Black Ink Clan ay maloloko, ngunit sa anumang kaso, ang Royal Lord ay umalis sa Great Evolution Pass. Tiyak na may ginawa ang East-West Army para makaalis siya sa sobrang pagmamadali. Natatakot ako na ang halos 1,000,000 malakas na Black Ink Army na nagbabantay sa Great Evolution Pass ay malapit ng makikilos. Sa isang hampas ng kanyang pamaypay, nagpatuloy siya. Ibigay ang utos. Bawat squad at battalion ay dapat ipatawag ang kanilang mga warship at maglakbay ng buong bilis. Kailangan nating makarating sa paunang natukoy na lokasyon ng tambangan sa loob ng 3 araw. Upang mas makapagtago, inimbak ng North-South Army ang lahat ng kanilang mga warship maliban sa Purifying Black Ink battleship. Pagkatapos, naghanap sila ng angkop na lugar para maglunsad ng pananambang. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, hindi na kailangang itago ang anuman. Ang East-West Army ay nakagawa na ng kanilang hakbang, kaya ang iba ay ganap na nakasalalay sa North-South Army. Kung matagumpay na mapahinto ng North-South Army ang Black Ink Clan Army na nagmumula sa Great Evolution Pass, kung gayon ang East-West Army ay hindi aatake mula sa likuran. Sa kabilang banda, kung nabigo ang North-South Army na pigilan ang Black Ink Clan, kung gayon ang East-West Army ay tiyak na magdaranas ng matinding casualty. Ang tagumpay ng buong plano ay nakasalalay sa North-South Army sa pagkuha ng tamang oras, kaya kailangan nilang maglakbay ng mabilis hanggat maaari. Ang mga utos ay ipinarating sa buong hukbo, at ang mga kawal na nagtatago sa lahat ng oras na ito ay agad na ipinatawag ang kani-kanilang mga warship. Sa isang iglap,
Isang malaking fleet ang nabuo at tumulak palabas sa kanilang pinagtataguan sa isang makapangyarihang prosesyon. Nagkataon lang na may Black Ink Clan search party sa kalapit na void. Nakatanggap sila ng mga utos mula sa Great Evolution Pass at nag-scout sa direksyong ito para sa mga bakas ng posibleng presensya ng Human Race Army. Sa kasamaang palad, hindi naging mabunga ang kanilang paghahanap sa kabila ng maraming araw na pagsisikap. Hindi nila inaasahan na makakakita ng malaking bilang ng mga pagbabago sa enerhiya nang wala saan. Ang feudal lord na nangunguna ay tumingin ng mabuti at agad na tulala. Isang makapangyarihang fleet ang biglang lumitaw sa kawalan na ilang sandali lang ang nakalipas. Ang Human Army, isa sa high-grade Black Ink clansmen sa team ay napabulalas sa gulat. Hindi na kailangang magsabi ng anuman, dahil sa sandaling itinoon ng feudal lord ang kanyang mga mata sa armada na ito, alam niyang ito ang target na hinahanap ng mga territory lords. Tara na, sumigaw ang feudal lord at tumalikod upang akayin ang kanyang mga nasasakupan. Kailangan niyang iulat ang impormasyong ito sa lalong madaling panahon, anuman ang nangyari. Nang sila ay tumalikod upang umatras, ang isa sa mas malaking warship ay biglang naglabas ng maraming kislap ng mga ilaw at ang makikinang na divine abilities ay nagpaulan sa kanila. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumipad palabas tulad ng mga alon ng isang mabagyong dagat, nilamon ang Black Ink Clan squad sa loob ng nakamamatay na yakap nito. Nang tumira ang alikabok, halos nalipol na ang buong Black Ink Clan team. Tanging ang feudal lord ang nakaligtas. Bagamat siya ay buhay, siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan at ang kanyang aura ay kumikislap ng mahina. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon sa likod nang bumuhos ang makapal na itim na hamog mula sa kanyang katawan at dali-dali siyang tumakas. Sakay ng warship, malamig na bamantong hininga ang isang 8th grade division commander ngunit walang intensyon na habulin ang kabilang partido. Sa abot ng kasalukuyang sitwasyon, hindi na kailangan pang itago ang kanilang presensya ngayong nagpa siya ang North-South Army na kumilos. Kahit na tumakas ang isang feudal lord, paano niya maaapektuhan ang sitwasyon sa anumang paraan? At saka, pagkatapos ng direktang pagtama ng divine ability na iyon, hindi siya mabubuhay ng matagal kahit hindi pa siya patay. Kahit saan dumaan ang North-South Army, ang Black Ink Clan ay agad na nalipol. Ang mga Black Ink Clan scout na ito ay naghahanap ng mga bakas ng North-South Army, ngunit hindi nila akalain na sa sandaling masulyapan nila ang mga tao ay magiging sandali din ng kanilang kamatayan. Humigit kumulang isang stick ng insenso pagkabalik ni Yang Kai, bumalik din si Gang Lian sa purifying Black Ink battleship at dumiretso sa conference hall. Nasaan ang iyong Hanord Master? Sumulyap si Mi Jinglun sa likod ni Gang Lian ngunit hindi nakita si Ouyang Lai. Sumagot si Gang Lian. Sabi ng Hanord Master na nais niyang subaybayan ang mga galaw ng Black Ink Clan Army at kumpirmahin ang direksyon ng kanilang marcha upang mahanap natin ang pinakamagandang pagkakataon na mag-aklas. Kumislap ang mga mata ni Mi Jinglun. Nagsimula na bang gumalaw ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass? Tumango si Gang Lian. Bago bumalik ang junior na ito, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay nagpadala ng humigit kumulang 15 territory lords kasama ang isang army na 400,000 hanggang 500,000. Nagmamarcha sila patungo sa teritoryo ng Black Ink Clan. Isang 8th grade Heaven Opening Realm Division Commander ang nagsabi. 15 territory lords kasama ang isang army na 400,000 hanggang 500,000. Sa madaling salita, kalahati ng Black Ink Clan forces sa Great Evolution Pass. Ngumiti si Mi Jinglun. Mukhang hindi tayo nakalimutan ng Black Ink Clan. Ang pag-iwan sa kalahati ng kanilang puwersa ay malinaw na pag-iingat laban sa ating army. Natatakot sila na baka samantalahin natin ang pagkakataong salakayin ang Great Evolution Pass. Agad na napangiti ang 8th grade division commander na nagsalita kanina. Malamang hindi akalain ng Black Ink Clan na wala tayong intensyon na salakayin ang Great Evolution Pass kahit ano paman. Ito ay maliwanag na ang Human Race Army ay naglakbay sa isang malaking distansya upang mabawi ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang isa sa mga army ay dumiretso sa teritoryo ng Black Ink Clan upang manggulo habang ang isa pang army ay nagpaplanong harangin ang Black Ink Clan Army na nagmamarcha palabas mula sa Great Evolution Pass. Sila ay ganap na hindi pinapansin ang Great Pass mismo. Marshal Pick, Kabanata 5206. Siya ang dapat mag-ingat. Alinsunod sa utos mula sa Royal Lord, ang kalahati ng Black Ink Clan Army ay ipinadala mula sa Great Evolution Pass upang magtungo sa Royal City. Kasabay nito, isang figure ang tahimik na sumunod sa army mula sa humigit kumulang 50,000 kilometro ang layo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ouyang Lai.
Sina Yang Kai at Gang Lian ay bumalik sa Purifying Black Ink battleship ng sunod-sunod upang maghatid ng impormasyon sa kabilang panig, kaya nag-iisang kumilos si Ouyang Lai. Ngayong nag-iisa na siya, mas patago pa ang mga galaw niya kaysa dati. Sa anumang kaso, ang Black Ink Clan ay ganap na walang kamalayan na ang isang 8th grade master ay sinusubaybayan ang kanilang mga galaw mula sa napakalapit, kaya wala siyang dahilan upang mag-alala na ang kanyang presensya ay matuklasan kung ano paman. Nagsagawa na ng aksyon ang East-West Army sa teritoryo ng Black Ink Clan. Para naman sa North-South Army, tiyak na pangungunahan ito ni Mi Jinglun para harangin ang reinforcement army ng Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass pagkatapos makatanggap ng detalyadong ulat. Kanina lang ay kara-rating lang dito ng North-South Army. Dahil hindi sila pamilyar sa terrain ng theater na ito, ang pagpili ng angkop na larangan ng digmaan ay magiging mahirap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa marcha ng reinforcement army ng Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass, agad na maiintindihan ni Ouyang Lai ang kanilang mga galaw. Kapag ang oras ay tama, maaari siyang bumalik ng direkta sa North-South Army at gabayan ang army sa tamang direksyon. Sa kabilang panig, ang East-West Army na pinamumunuan ni Xiang Shan at Liu Jiping ay mabilis na naglalayag sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ang bilis ng mga barkong pandigma ay na-adjust sa pinakamataas, kaya ang malaking fleet ay nag-strike sa kawalan tulad ng isang ilog ng mga ilaw. Dumating ang 30,000 tropa ng East-West Army sa unang teritoryo ng Black Ink Clan ilang araw na ang nakalipas. Ang teritoryong ito ng Black Ink Clan ay binantayan ng isang territory lord, 10,000 malalakas na Black Ink Clansmen na karapat-dapat sa labanan, at daan-daang libong iba't ibang Black Ink Clansmen na hindi karapat-dapat bilangin bilang mga puwersang panlaban. Magkagayunman, ang mga puwersang ito ay kasing vulnerable ng isang piraso ng papel sa harap ng kahanga-hangang East-West Army. Si Xiang Shan ay personal na kumilos, at sa loob lamang ng kalahating tasa ng oras ng tsaa, ang Territory Lord ay pinugutan ng ulo at ang mga puwersang panlaban ng Black Ink Clan ay nalipol. Tulad ng para sa iba't ibang Black Ink Clansmen, mabilis silang na-mop up at kakaunti ang nakatakas. Gayun din, ang mid-grade Black Ink Nest ay mabilis ding nawasak. Ang buong teritoryo ng Black Ink Clan ay ginawang dead zone, at ang mga naputol na labi ng Black Ink Clan ay makikita kahit saan. Bukod dito, ang Black Ink strength na tumalsik sa kawalan dahil sa pagkamatay ng napakaraming Black Ink Clansmen ay naging malaking Black Ink clouds na tumakip sa buong kawalan. Ang Human Race Army ay hindi man lang huminto upang pagnakawan ang larangan ng digmaan. Agad silang sumulong pagkatapos na basagin ang buong teritoryo ng Black Ink Clan at nagpatuloy sa kanilang marcha ng mas malalim. Ito ang oras upang tumuon sa bilis. Ayon sa orihinal na plano, ang Royal Lord ay dapat na naakit sa Great Evolution Pass, kaya kung ang East-West Army ay maaaring samantalahin ang pagkakataon ng pagkawala ng Royal Lord upang puksain ang Royal City at sirain ang high-grade Black Ink Nest, kung gayon ilang oras na lang bago nila walang awa na lipulin ang buong Black Ink Clan sa theater na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang tanging layunin ng East-West Army ay sirain ang Royal Lord Black Ink Nest. Sa panahon ng pag-atake sa dating teritoryo ng Territory Lord, ang Old Ancestor ay personal na pumasok sa Territory Lord's Black Ink Nest at sinunod ang impormasyong ibinigay ni Yang Kai kanina upang makipag-ugnayan sa kamalayan ng Black Ink Nests upang matiyak ang lokasyon ng Royal Lords. Black Ink Nest. Ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito para hanapin ang mga posisyon ng Territory Lord Black Ink Nests noong siya ay naglalabas ng kaguluhan sa likuran ng Black Ink Clan sa Yinyang Theater noon. Kalaunan ay iniulat niya ang impormasyong ito sa Yinyang Pass Old Ancestor, kaya natural lang na alam niya ang tungkol sa pamamaraang ito. Sa pagtingin na ito ay isang bagay na magagawa ni Yang Kai, walang dahilan para mabaygo siya. Higit pa rito, siya ay nagkaroon ng mas madaling oras kaysa sa kanya sa gawaing ito. Sa tulong ng mid-grade Black Ink Nest, mabilis na nakita ng Old Ancestor ang tinatayang lokasyon ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Sa kabutihang palad, ang direksyon kung saan nagmamarcha ngayon ang East-West Army ay eksaktong lokasyong ito. Nakasagupal ng East-West Army ang ilang feudal lord fights sa daan, ngunit hindi nila naantala ang kanilang pag-unlad. Sa katunayan, wala silang ipinakitang intensyon na umatake kahit ano paman. Gayunpaman, si Xiang Shan at ang iba pa ay nakatuklas ng problema. Halos walang Black Ink Clansmen na dapat banggitin sa mga teritoryong ito. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Yang Kai kanina, palaging may ilang feudal lords na namamahala sa isang mature na feudal lord fief. Bilang karagdagan, hindi dapat magkukulang ng high-grade at low-grade Black Ink Clansmen, na may mas maraming Black Ink serf. Sa ganitong paraan, ang isang feudal lord ay madaling makakalap ng daan-daang mga nasasakupan sa tuwing ipinatawag ng mga territory lord ang kanilang mga hukbo.
Samantala, ang mga hukbo ng mga feudal lord ay patuloy na magsasama-sama at lalakas upang maging isang hukbo sa ilalim ng utos ng mga territory lord. Gayunpaman, ang mga teritoryong tinawid ng East-West Army ay hindi lamang walang mga feudal lords, kahit na ang high-grade at low-grade Black Ink clansmen ay wala kahit saan. Mayroon lamang mga mahihinang Black Ink clan serf na ipinanganak mula sa Black Ink nest hindi pa gaanong katagal at walang lakas na tumawid sa kawalan. Ang sitwasyong ito ay nasa loob ng inaasahan ng East-West Army. Ang bilis ng pagkalat ng impormasyon sa buong Black Ink clan ay napakabilis. Ang Black Ink nests ay karaniwang mga node sa isang higanting network ng impormasyon na magagamit ng Black Ink clan upang agad na maghatid ng mga mensahe sa kanilang mga sarili. Sa tuwing may anumang balita, ang Black Ink clan ay mabilis na makakapaghatid ng impormasyon sa buong theater sa pamamagitan ng paghiram sa kapangyarihan ng network na ito ng Black Ink nests. Ang balita ng paglabas ng East-West Army sa Black Ink clan at ang pagkawasak ng teritoryo ng isang territory lord ay naging laganap na. Tiyak na alam na ng Black Ink clan sa buong Great Evolution Theater ang mga pangyayaring iyon sa ngayon. Si Xiang Shan at ang iba pa ay orihinal na nais na ang army ay magmarcha pasulong ng mabilis hanggat maaari upang sila ay magmadali sa Royal City at sirain ang Royal Lord's Black Ink Nest, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang tugon ng Black Ink clan ay gumawa ng planong ito. Mahirap ipatupad. Ang Black Ink clan sa mga feudal lord fifth na iyon sa kanilang daan ay malamang na nakatanggap ng balita at lahat ay nagmadali patungo sa Royal City. Kaya naman ang mga sari-saring serf na walang tunay na lakas ang naiwan. Maaaring hulaan na ang East-West Army ay sasalubungin ng isang makapangyarihang Black Ink clan army pagdating nila sa Royal City. Sa loob ng Purifying Black Ink battleship, ang ekspresyon ni Xiang Shan ay katulad ng dati. Ang Black Ink clan ay tumugon ng mas mabilis kaysa sa kanyang hinulaang, ngunit ang sitwasyong ito ay nasa loob din ng kanyang inaasahan. Bukod dito, ito rin ay isang sitwasyon na sadyang nilikha ng East-West Army. Kung gusto nilang mabawi ang Great Evolution Pass, kailangan muna nilang harapin ang isang matinding suntok sa Black Ink clan. Iyon ang tanging paraan para mabigyan ng sapat na panahon ang Great Evolution Army para maibalik ang iba't ibang depensa sa Great Evolution Pass. Kung hindi, ito ay isang walang silbi na pagsisikap na sakupin lamang ang Great Evolution Pass. Ang sitwasyon ay sa halip ay hindi kanais-nais para sa East-West Army kung nais ng Black Ink clan na harapin sila sa Royal City. Gayunpaman, hindi ito dapat maging isang malaking isyu hanggat ang Black Ink clan mula sa Great Evolution Pass ay hindi dumating at nagdaragdag ng problema mula sa kanilang likuran. Dumating ang isang taga-manman upang iulat na ang teritoryo ng Territory Lord ay natagpuan sa unahan. Gayunpaman, pagkatapos imbestigahan ng mga scout ang lugar, ang sitwasyon sa domain na ito ay kapareho ng feudal lord fiefs na kanilang nakatagpo noon. Wala na ang lahat ng makapangyarihang Black Ink clansmen, at ang mga sari-saring serf na walang gaanong lakas ang naiwan. Matapos umatras ang scout, nagsalita si Xiang Shan sa wakas. Mukhang pinaplano ng Black Ink clan na harapin tayo sa Royal City. Bahagyang tumango si Liu Jiping. Dahil iyon ang kaso, mas mabuti kung ang Old Ancestor ay maglalakbay sa unahan. Ang Black Ink clan army ay darating mula sa iba't ibang direksyon upang magtipon sa direksyon ng Royal City, at ang Royal Lord ay mangangailangan din ng ilang oras upang maglakbay mula sa Great Evolution Pass hanggang sa Royal City. Kung aalis ang Old Ancestor ngayon, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong wasakin ang Royal Lord Black Ink Nest bago makalaban ang kaaway. Bagamat ang East-West Army ay mabilis na nagmamarcha, ang kanilang bilis ay hindi maihahambing sa bilis ng Old Ancestor sa paglalakbay ng mag-isa. Ito ay tulad ng binanggit ni Liu Jiping. Ang Black Ink clan army ay nagtitipon mula sa iba't ibang direksyon patungo sa Royal City, kaya kailangan nila ng ilang oras upang mag-assemble. Bukod dito, ang Royal Lord ay kasalukuyang wala sa Royal City, kaya't ang Old Ancestor ay magiging walang kapantay at walang kapares kung siya ay sumugod doon ngayon. Ang Old Ancestor na nakaupo sa tabi ni Liu Jiping ay ngumiti sa mga salitang iyon ngunit umiling. Hindi. Bagamat halos natukoy ko na ang posisyon ng high-grade Black Ink Nest sa tulong ng nakaraang Black Ink Nest, hindi pa rin malinaw kung gaano kalayo o eksakto kung saan ito matatagpuan. Mag-isa man akong gumalaw, matatagalan pa ako sa paghahanap ng target. At saka, pabalik na ang Royal Lord sa Royal City. Paano kung makatagpo siya ng East-West Army kapag wala ako? Ang East-West Army ay mayroong 68th grade Heaven Opening Realm Masters at 30,000 troops. Bagamat hindi sila natatakot na tuluyang mapuksan ng Royal Lord, o kahit na pagtataboy sa kanya, ang mga casualty na kanilang dadanasin ay magiging lubhang malala kung wala ang Old Ancestor. Kung wala na,
Hindi bababa sa 10 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang malamang na mawalan ng buhay para lamang pilitin ang Royal Lord na bumalik. Ang Great Evolution Army ay may kabuuang 60,000 katao, ngunit kakailanganin nila ang kanilang mga puwersa upang bantayan ang Great Evolution Pass sa hinaharap, kaya ang pagliit sa kanilang mga pagkalugi ay mahalaga sa kanilang pangmatagalang diskarte. Agad na tumahimik si Liu Jiping at wala nang sinabi pa matapos makinig sa pangangatwiran ng Old Ancestor. Sinabi ni Xiang Shan, "Kung ganoon, magpatuloy tayo sa orihinal na plano. Ang East-West Army ay hindi papansinin ang Black Ink Clan at diretsyong sisingilin patungo sa Royal City. Dahil nais ng Black Ink Clan na harapin tayo doon, dapat nating sundin ang kanilang mga kagustuhan." Sa labanan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan, ang diskarte ang pinakamalaking salik na tumutukoy sa tagumpay o kabiguan ng digmaan. Gayunpaman, ang pagiging sapat na malakas upang talunin ang mga kaaway ay ang sukdulang garantiya ng tagumpay. Kalalabas lang ng mga salita sa bibig ni Xiang Shan nang ang Old Ancestor na nakaupo sa tabi niya ay biglang lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Ang kanyang maningning na mga mata ay tila tumagos sa 10,000 kilometro ng kalawakan. Kaagad pagkatapos noon, ngumiti siya at sinabing, "Hindi ako makapaniwala na natagpuan niya tayo." Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiang Shan. "Ang Royal Lord ba?" Bahagyang tumango ang Old Ancestor. Dumaan lang ba siya? O, sinadya ba ang kanyang mga aksyon?" Ang Old Ancestor ay nagmuni-muni sa katahimikan saglit bago ngumisi. Hindi siya nag-abalang itago ang kanyang aura. Tila sinasadya ang kanyang mga kilos. Napakatalino niya. Maliwanag na ang Royal Lord ay nag-aalala na ang Old Ancestor ay maaaring direktang dumiretso sa Royal City, at batay sa oras at distansya, maaaring hindi niya ito mapigilan kung mangyayari iyon. Dahil dito, mula sa sandaling umalis siya mula sa Great Evolution Pass, habang ang Royal Lord ay direktang patungo sa direksyon ng Royal City, karamihan sa kanyang atensyon ay natuon nang mahanap ang Human Race Army. Sa tulong ng Black Ink Nests na nakakalat sa buong theater, hindi naging mahirap para sa kanya na halos sundan ang mga galaw ng Human Army, kaya naman direktang lumapit siya sa kanila. Kung ang Old Ancestor ay hindi direktang pumunta sa Royal City, iyon ang magiging pinakamagandang senaryo. Maaari niyang harangin siya sa daan at magkaroon ng mas maraming oras para magtipon ang armies of the Black Ink Clan. Kung diretso siyang pumunta sa Royal City, huli na para sa kanya na magmadaling bumalik ngayon, ngunit dahil wala na ang Human Army sa kanyang proteksyon, hindi na sila banta sa kanya. Maaari niyang masakir ang mga ito at mapinsala ng husto ang kanilang mga puwersa upang makabawi sa pagkalugi ng Royal City. Iyon ay walang alinlangan na ang pinakamakatwirang diskarte, at sa pamamagitan ng pagkuha nito, maaaring mahinuhan na ang Royal Lord na ito ay hindi tanga. Malinaw na isinasaalang-alang ng Old Ancestor ang parehong pangangatwiran, kaya naman hindi siya sumang-ayon sa naunang panukala ni Liu Jiping na humihiling sa kanya na mauna sa kanila. Habang nagsasalita, tumayo siya. "Dahil hinahanap niya ako, pupunta ako at babatiin siya." Mabilis na sinabi ni Xiang Shan. "Old Ancestor, mangyaring mag-ingat." Napangiwi siya. Siya ang dapat mag-ingat. Dahil binantayan niya ang Yin Yang Pass sa loob ng 10,000 taon, nakipag-away siya sa isang Royal Lord ng hindi mabilang na beses. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, parehong Supreme Masters ay magpipigil sa kanilang mga pag-atake dahil wala sa kanila ang nagkaroon ng disenteng pagkakataon na patayin ang isa. Natural, may mga pagkakataon na sila ay nawalan ng galit at lumaban ng mabangis, ngunit sa huli, ang magkabilang panig ay higit sa lahat ay malubhang nasugatan mula sa labanan. Pagkatapos ay kailangan nilang magpahinga at magpagaling hanggang sa kanilang susunod na laban. Gayunpaman, ngayon ay iba. Kung gusto ng Human Race na mabawi ang Great Evolution Pass sa lalong madaling panahon, kakailanganin nilang magpumiglas ng husto sa laban na ito. Masasabing ang Old Ancestor ay nagpaplanong harapin ang Royal Lord na may tanging intensyon na dalhin ang labanan sa isang tabla kung saan ang magkabilang panig ay malubhang nasugatan. Noong unang ginawa ni Xiang Shan ang kanyang mga plano, sinadya niyang akitin ang Royal Lord palabas ng Royal City upang hindi magamit ng Royal Lord ang kapangyarihan ng Black Ink Nest upang gamutin ang kanyang mga sugat. Mukhang hindi nagagana ang plano. Kung nais ng Royal Lord na itakda ang larangan ng digmaan sa Royal City upang makuha ang geographical na kalamangan doon, kung gayon walang magagawa ang Great Evolution Army para pigilan siya. Marshall Pick, Kabanata 5207. May balita. Ilang araw ang layo mula sa Great Evolution Pass, ang North-South Army ay gumagalaw sa kawalan, nagmamadali sa lugar na itinalaga para sa ambush.
Ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nauna nang nag-scout sa lugar at ayon sa kanya, malaki ang pagkakataon para sa Black Ink Clan na makadaan sa lugar na ito kung sila ay magpapadala ng kanilang army. Gayunpaman, walang mga garantiya pagdating sa mga ganoong bagay. Ang kanilang posibilidad na magtagumpay ay nakasalalay sa kung gaano sila kaswert. Ang North-South Army ay orihinal na nakatago sa direksyon ng Asher Void Pass, kaya kailangan nilang kumilos sa bilis ng kidlat. Sa hitsura nito, dinala sila ng kanilang landas sa isang lugar sa pagitan ng Great Evolution Pass at teritoryo ng Black Ink Clan. Lumipas ang ilang araw sa isang iglap. Sa conference hall sakay ng Purifying Black Ink Battleship, si Mi Jinglun at ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na namamahala, ay natahimik lahat. Parang may hinihintay sila. Samantala, si Gang Lian ay nakasandal sa isang haligi sa gilid na may blankong tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay gumagala gaya ng dati. Si Yang Kai ay nasa kabilang panig na may hawak na communication bead sa kanyang kamay. Patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang divine sense dito, upang subukang makipag-ugnayan kay Ouyang Lai. Dati, nang dumating si Yang Kai mula sa kabila ng Great Evolution Pass at bumalik sa Purifying Black Ink Battleship, kinailangan ni Ouyang Lai na manatili upang bantayan ang mga galaw ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Kung ang Black Ink Clan ay magpapadala ng kanilang mga tropa, ang North-South Army at ang Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass ay hindi maiiwasang mag-cross ang landas. Ang distansya sa pagitan nila ay bababa sa paglipas ng panahon at tiyak na makakausap niya muli si Ouyang Lai. Wala pa ring balita. Ang isa sa 8th grade Division Commander ay biglang bumaling kay Yang Kai. Umiling si Yang Kai. Wala pa. Kumunat ang noo ng 8th grade Division Commander. Sa paghusga sa kung gaano katagal, dapat anumang oras ngayon. Dapat ay nakipag-ugnayan na tayo kay Brother Ouyang kalahating araw na ang nakalipas. Ito ay maliwanag na maaaring may nangyari na naging sanhi ng kalahating araw na pagkaantala. Gayunpaman, sa sandaling matapos ng Division Commander ang kanyang pangungusap, si Yang Kai ay nasa sabik. May balita. Agad na sinimulan ni Yang Kai ang pagsisiyasat sa communication bead gamit ang kanyang divine sense. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nang makuha ni Yang Kai ang diwa ng mensahe, ipinaalam niya sa iba. Sinabi ni Senior Ouyang na ang Black Ink Clan na lumabas sa Great Evolution Pass ay tila may mga bantay laban sa North-South Army. Kaya, umikot sila at kumuha ng hindi gaanong direktang ruta. Si Mi Jinglun ay mukhang napagtanto. Hindi nakakagulat na si Brother Ouyang ay natagalan upang makipag-ugnayan sa atin. Walang masyadong alam ang Black Ink Clan Army ng Great Evolution Pass sa ngayon, tanging may dalawang human army sa malapit. Ang unang army ay nagmula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Ang hukbong ito ay umiwas sa kanilang pagtuklas at pagkatapos ay nagpadala ng 10,000 mga pupay bilang pang-abala habang sila ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanilang teritoryo. Alam din ng Black Ink Clan na may pangalawang grupo na dumating mula sa Asher Void Pass. Maraming Black Ink Clan scouts ang misteryosong nawala, at pinatunayan nito na isang grupo ng mga tao ang nagtatago sa paligid ng Great Evolution Pass sa direksyon ng Asher Void Pass. Sa kasamaang palad, ang human army na ito ay tila patuloy na nagbabago ng kanilang lokasyon at ang Black Ink Clan ay hindi makakalap ng anumang impormasyon tungkol sa kanila. Ang Royal Lord ang nagbigay ng utos, kaya 15 o higit pang mga territory lords mula sa Great Evolution Pass ay walang pagpipilian kundi ang pamunuan ang kanilang army palabas at sumugod patungo sa Royal City. Gayunpaman, batid na ang isang hindi kilalang bilang ng mga sundalo ng tao ay nagtatago sa malapit. Ang Territory Lords ay nagkaroon ng isang simpleng talakayan at nagpasya na gumawa ng mas mahabang paraan upang maiwasan sila. Natural, pumili sila ng ruta sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Sigurado sila na ito ay isang ligtas na opsyon, dahil ang human army na nagmula sa direksyong iyon ay naglunsad na ng isang pag-atake sa loob ng kanilang Black Ink Clan na teritoryo at inilantad ang kanilang lokasyon. Kung mayroon silang pagpipilian, pipiliin nilang tiyakin ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang malawak na pwesto at paggawa ng isang malaking detour upang maiwasan ang nakatagong human army. Gayunpaman, mahalaga ang oras at natatakot silang magdulot ng napakalaking pagkaantala, kaya maaari lamang silang tumahak sa bahagyang paikat na landas, na maantala sila ng isang araw o higit pa. Ito ang dahilan kung bakit ngayon lang nakipag-ugnayan si Ouyang Lai sa North-South Army. Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, patuloy na ginagamit ni Yang Kai ang kanyang divine sense para manatiling konektado kay Ouyang Lai, na nagpapahintulot sa magkabilang panig na kumpirmahin ang kani-kanilang lokasyon. Gayunpaman, iyon ang unang pagkakataon ni Yang Kai at Ouyang Lai sa Great Evolution Theater at hindi sila pamilyar sa kanilang kapaligiran.
Wala ni isa sa kanila ang may tumpak na universe chart ng lugar na ito, kaya medyo mahirap para sa kanila na pag-usapan ang kanilang mga posisyon. Hindi matiyak ni Yang Kai kung saan eksakto ang Ouyang Lai, at gayon din, walang paraan si Ouyang Lai para kumpirmahin kung nasaan ang North-South Army. Ang tanging alam nilang dalawa ay ang kanilang distansya ay nasa loob ng isang araw na paglalakbay, dahil ito ang pinakamataas na saklaw ng communication bid. Sa gitna ng kanilang palitan, dumating ang North-South Army sa itinalagang ambush point. Sa una, batay sa mga pagbabawas ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na nag-scout sa lugar, malaki ang posibilidad na madaanan ng Black Ink Clan ang lugar na ito kung ilalabas nila ang kanilang army mula sa Great Evolution Pass. Hanggat ang North-South Army ay nakaset up dito ng maaga, makakayanan nila ang isang matinding suntok sa Black Ink Clan. Gaya noon, dumating na ang North-South Army, ngunit walang palatandaan ng Black Ink Clan. Higit pa rito, batay sa update mula sa Ouyang Lai, malabong dadaan ang Black Ink Clan Army sa rehiyong ito. Ang kawalan ng katiyakan ay inaasahan sa larangan ng digmaan, dahil imposible para sa mga tao na malaman ang lahat at magkaroon ng contingency para sa lahat ng mga posibilidad sa lahat ng oras. Maaaring magbago ang mga bagay sa anumang naibigay na sandali, at ang tanging paraan upang matiyak ang tagumpay ay maging lubos na madaling ibagay. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pakikipag-usap kay Ouyang Lai, ngunit hindi pa rin niya matukoy ang lokasyon ng huli. Pareho nilang inilarawan kung ano ang hitsura ng paligid nila, ngunit hindi ito tumunog ng anumang mga kampana para sa alinman sa isa sa kanila. Si Ouyang Lai ay may matinding init ng ulo, at dahil imposibleng makipag-usap ng mabisa, nagpasya siyang putulin ang mga bagay-bagay. Maghintay ka lang. Iyon ang huling narinig ni Yang Kai mula sa kanya, kahit na patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan muli kay Ouyang Lai. Matapos itong ibigay sa 8th grade division commanders, lahat sila ay nakasuot ng walang magawa, galit na mga ekspresyon. Gayunpaman, hindi nagtagal, pumasok ang matipunong figure ni Ouyang Lai habang bumubulong. Napakahirap kapag walang universe chart. Mas magiging madali para sa kanila ang pakikipag-usap kung pareho silang may universe chart dahil ito ay magbibigay daan sa kanila na kumpirmahin ang kanilang mga lokasyon at ang distansya sa isa't isa. Gayunpaman, ang Great Evolution Pass ay nawala sa loob ng 30,000 taon, at ang mga tao na nakatalaga dito noong nakaraan ay nalipol. Kaya, ang universe chart noong panahong iyon ay hindi na magagamit. Kung gusto nila ng universe chart ngayon, kailangan nilang gumawa ng isa. Samantala, mabilis na nakabalik si Ouyang Lai salamat sa Universe Array ng Purifying Black Ink Battleship. Brother Ouyang, nasaan na ang Black Ink Clan reinforcements? Mabilis na tanong ni Mi Jinglun. Hindi ko alam, pero medyo naiwan ko yung aura ko bago ako umalis. Let me check kung saan ito at malalaman ko kung nasaan ang Black Ink Clan Army. Sagot ni Ouyang Lai. Pagkasabi nito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mabilis na bumuo ng mga selyo. Makalipas ang ilang paghinga, isang pagsabog ng pulang ilaw ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri at itinuro ang direksyon ng aura na kanyang naiwan. Napansin ni Mi Jinglun ang lokasyon at tumango. Mga isang araw na biyahe ang layo mula doon. Isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa pagitan ng aming direksyon sa paglalakbay at ng Black Ink Clan Army, dapat ayusin ng North-South Army ang aming posisyon upang makatagpo namin sila sa loob ng isang araw o dalawa. Tumango si Ouyang Lai. Mabuti. Nag-usap saglit silang dalawa at hindi nagtagal ay nagpasya kung saan nila dapat muling iposisyon ang North-South Army. Bumaba ang utos at ang fleet, nakararating lang sa lokasyon ng tambangan, ay muling umalis nang hindi man lang nagkaroon ng oras para gumawa ng anuman. Lahat ng 8th grade division commander ay nagkayam ng kanilang mga kamao. Dapat tayong pumunta at maghanda. Kung magiging maayos ang lahat, sa isang araw o dalawa, ang North-South Army ay sasabak sa isang malaking labanan sa Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass. Natural, ito ay pinakamahusay na simulan ang paghahanda sa lalong madaling panahon. Tumango si Mi Jinglun. Aalis din ako, Hanord Master. Yumoko si Gang Lian. Casual siyang tinawayan ni Ouyang Lai bilang tugon. Sa wakas ay hinarap ni Mi Jinglun si Yang Kai. Marshal Nephew, ano ang plano mo ngayon? Sasamahan mo ba kami dito o hahanapin mo ang East-West Army? Dahil magkakaroon ng labanan dito, mas mabuti kung mananatili akong tumulong. Sabi ni Yang Kai. Makakaalis na sana siya ngayon kung walang laban, pero dahil malapit na ang laban, hindi tama na umalis siya ng ganon-ganon lang. Higit pa rito, ang pakikilahok sa paparating na labanan ay isang magandang paraan para makalap siya ng higit pang impormasyon tungkol sa sitwasyon dito.
Sa ganoong paraan, maipapaalam niya kay Xiang Shan at sa iba pa ang tungkol sa kung ano ang nangyayari dito kapag muli siyang nakipag-isa sa East-West Army. Mabuti. Sabi ni Mi Jinglun. Dahil mananatili ka, maaari kang pumili ng isang squad o batalyon na sasalihan. Itong junior na ito ay gustong kumilos ng mag-isa. Ayos lang ba iyon? Tanong ni Yang Kai. Hindi siya pamilyar sa mga tao dito sa North-South Army, at maaaring hindi magandang bagay para sa kanya na sumali sa isang squad ng biglaan. Kaya naman, mas pinili niyang kumilos mag-isa nang walang anumang kaugnayan sa sinuman. Nakangiting tiningnan siya ni Mi Jinglun. Dahil tiwala ka Marshal Nephew, hindi kita pipigilan, ngunit mag-ingat ka sa larangan ng digmaan. Naiintindihan. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at yumoko bago umalis. Sa sandaling umalis siya, sinabi ni Ouyang Lai. Siguradong kumpiyansa ang brat na iyon na gustong kumilos ng mag-isa, at binigyan mo pa siya ng iyong pahintulot. Hindi yan katulad mo, napangiti si Mi Jinglun. Hindi ko alam kung marami ka nang narinig tungkol sa kanya, Brother Ouyang. Kung may iba pang 7th grade junior na gumawa ng parehong kahilingan, tatanggihan ko sila kaagad. Pero kung siya, ayos lang na minsan lang akong gumawa ng pagbubukod. Tumanggo si Ouyang Lai. Marami na akong narinig tungkol sa kanya, kaya hindi mo maaaring samantalahin ang pagiging ignorante ko at walang alam, Brother Mi. Ngayong nasa paksa na tayo, medyo hindi ka panipaniwala na ang isang 7th grade brat ay may lakas ng loob na itago ang sarili bilang isang Black Ink disciple para makalusot sa Black Ink clan. Nagawa pa niyang wasakin ang worship na ginagawa ng Black Ink clan at muling nabuhay. Ito ay halos isang himala. Tama iyan. Bagamat lumabas ang Old Ancestor upang tanggapin siya ng personal, bago iyon, nagawa niyang pumatay ng isang Territory Lord habang siya ay nasa Blue Sky Theater, na kung saan ay lubos na tagumpay kahit na ang Territory Lord ay nasugatan ng husto sa oras na iyon. Sabi ni Mi Jinglun. Ang mga bagong talento ay sumisikat sa bawat henerasyon. Tumatanda na tayo. Umiyak si Ouyang Lai. Ngumiti sa kanya si Mi Jinglun. Bihira para sa iyo na magbigay ng ganoon kataas na papuri sa isang nakababatang henerasyon, si Brother Ouyang. Anong problema? Nagsisisi ka ba na hindi mo siya nakilala ng maaga para kunin siya bilang iyong alagad? Ha? Huminga ng malakas si Ouyang Lai. Bakit ko pagsisisihan iyon? Mayroon akong disipulo ngayon. Kahit na ang aking disipolo ay hindi katulad niya, hindi siya mas masama sa anumang paraan. Sa katunayan, ang aking disipolo ay may higit na potensyal kaysa sa kanya. Napabuntong hininga si Mi Jinglun. Hindi mangyayari ang mga bagay sa paraang gusto mo sa buhay. Si Yang Kai ay isang walang katulad na talento, ngunit nakakalungkot na hindi siya papasok sa 9th grade. Kung makapasok siya sa 9th grade, magkakaroon siya ng malaking pagbabago para sa buong human race. Walang perpekto sa buhay. Sabi ni Ouyang Lai. Kung pag-uusapan, may kasalanan tayo sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil ito ang hindi magandang resulta ng mga cave heavens at paradises na humahadlang sa kanya. Kung hindi dahil sa mga cave heavens at paradise na nagtutulungan upang sugpuin si Yang Kai, siya ay direktang sumulong sa 7th grade at magkakaroon ng pagkakataon na maging isang 9th grade old ancestor. Umiling si Mi Jinglun. Ginagawa nila ito para maiwasan ang kawalang katiyakan sa hinaharap, at may makasaysayang precedent para sa kanilang mga aksyon. Sa lahat ng panahon, ang cave heavens at paradises ay nagpapanatili ng parehong saloobin sa lahat ng may posibilidad na direktang umabant sa 7th grade heaven opening realm. Batay sa kanilang pananaw, wala silang ginawang mali noong panahong iyon, ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, nakagawa sila ng napakalaking pagkakamali. Marshall Pick, Kabanata 5208. Kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban. Walang saysay na pag-usapan ang mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan ngayon. Direktang sumulong si Yang Kai sa 5th grade. Bagamat may pag-asa na maaari siyang maging isang 8th grade master dahil nakakonsumo siya ng isang mid-grade world fruit, hindi siya magiging isang 9th grade master. Iyon ay maliban kung mahahanap niya ang innate heaven opening pill na ginawa sa Universe Furnace. Gayunpaman, walang palatandaan ng Universe Furnace at walang nakakaalam kung kailan ito susunod na lilito. Kahit na nangyari ito, maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makuha ang isa sa mga innate heaven opening pills nito. Mayroong toneladang tao sa lahat ng cave heavens at paradises na natigil sa 8th grade heaven opening realm at hindi na makabangon pa. Sino sa kanila ang hindi higit na nangangailangan ng heaven opening pills na iyon kaysa kay Yang Kai? Habang nag-uusap ang dalawa, isang nakababahala na pagbabago-bago ang lumabas mula sa malayong kailaliman ng kawalan.
Nagpalitan ng tingin sina Mi Jinglun at Ouyang Lai bago agad na tumungo sa deck at tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang fluctuation. Naroon din si Yang Kai na nakatingin sa malayo. Gayunpaman, bagamat nararamdaman ng lahat ang pagbabago-bago, masasabi rin nila na ang pinagmulan ay napakalayo. Ang Old Ancestor at ang Royal Lord ay nagpapalitan ng suntok. Mabilis na sabi ni Ouyang Lai. Bahagyang tumango si Mi Jinglun. Ang isang 8th grade master at isang territory lord ay hindi makakagawa ng ganoon kalakas na pagbabago-bago kapag sila ay nagsagupaan. Sa buong theater, isang labanan lamang sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord ang maaaring magdulot ng napakalaking kaguluhan. Ito ang unang laban sa pagitan ng Old Ancestor ng Yin Yang Pass at ng Royal Lord ng Great Evolution Theater. Walang makapaghuhula sa magiging resulta. Sabi nga, base sa impormasyong natanggap nila, sigurado sila na hindi ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass ang magdurusa. Kahit na sa bilang lamang ng mga taon ng paglilinang lamang, ang Royal Lord ay hindi maihahambing sa kanya. Ang kasalukuyang Royal Lord ang siyang tumaas sa posisyong iyon 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang veteranong Royal Lord na matagal nang nabubuhay ay namatay kasama ng Great Evolution Pass Old Ancestor. Pareho silang pinakamalakas sa kani-kanilang panig at may napakalaking kapangyarihan. Ang dalawang silhwete ay patuloy na nagsasagupaan sa kaibuturan ng kawalan, at ang pagbagsak lamang ng kanilang laban ay sapat na upang sirain ang baog na universe world sa kanilang paligid. Lahat sa loob ng 100,000 kilometro ng kanilang sagupaan ay itinapon sa kaguluhan at kaguluhan. Sa mismong sandaling ito, ang Royal Lord ay nagdurusa sa katahimikan. Nang malaman ng Royal Lord na sinalakay ng Human Race Army ang kanyang nasasakupan, iniwan niya ang Great Evolution Pass sa isang kaguluhan. Sa daan, naghanap siya ng mga palatandaan ng mga tao at sa wakas ay nagawa niyang harangin ang Old Ancestor. Magiging maayos ang lahat sa kanyang Royal City hanggat pinigilan niya ang Old Ancestor. Gayunpaman, bago pa man siya magkaroon ng oras na mag-relax, ang mga sumunod na pangyayari ay nakakabighani niya. Noong una, inakala niya na dahil unang beses niyang makipagpalitan ng suntok sa human Old Ancestor na ito, ang magkabilang panig ay magtutuon ng pansin sa isa't isa dahil pareho silang pinakamabigat sa kani-kanilang panig, at walang sino man ang kayang kumuha ng anumang malaking panganib. Ang pinakamainam na opsyon ay subukan ang tubig at maunawaan kung ano ang kani-kanilang mga lakas bago putulin ang laban at iwanan ito para sa isa pang araw kapag mas handa na sila. Iyon ang naisip ng Royal Lord, at ipinalagay niya na ang Old Ancestor ng tao ay may parehong ideya. Maliban, ibang-iba ang iniisip ng Old Ancestor. Bagaman siya ay isang babae, ang kanyang mga aksyon ay may hangganan sa kabaliwan. Sa sandaling nagsimula silang mag-away, inihagis niya ang lahat ng pag-iingat sa hangin at sumalakay na parang handa siyang lumaban hanggang sa mapait na wakas, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang buhay sa proseso. Sumunod ang mga alon ng mabangis na divine abilities at walang awa na secret technique na nagpakatanga sa Royal Lord. Dapat sabihin na kahit na ang Royal Lord ito ay bumangon sa kanyang posisyon 30,000 taon na ang nakalilipas, minsan lang siya nakalaban ng Old Ancestor sa buong panahong iyon. Ito ay pagkatapos lamang na siya ay naging isang Royal Lord at nakipagsanib puwersa sa orihinal na Royal Lord ng Great Evolution Theater upang patayin ang Old Ancestor dito. Mula noon, inangkin ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass at walang ibang labanan na naganap. Sa nakalipas na 30,000 taon, nanatili siya sa loob ng kanyang theater. Paminsan-minsan, ipapadala niya ang kanyang territory lords para tumulong sa mga laban sa Wind and Cloud Pass at Asher Void Pass, ngunit siya mismo ay hindi kailanman umalis. Kaya naman, masasabing halos wala siyang karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa isang Old Ancestor. Bukod dito, ang partikular na Old Ancestor na ito ay walang awa at walang humpay na umaatake. Ang Royal Lord ay napigilan mula nang magsimula ang laban, at ang momentum ay tiyak na laban sa kanya. Maging ang Old Ancestor ay medyo nabigla din dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung bakit ito ang nangyari. Walang karanasan sa pakikipaglaban ang Royal Lord na ito. Kudlit, ito ay isang hindi inaasahang sorpresa para sa kanya. Bumalik sa Yin Yang Pass, makakasama niya ang mga maliliit na scuffles sa Royal Lord doon bawat siglo o higit pa, at isang malubhang labanan ang nangyayari tuwing milenyo. Hindi lihim kung ano ang mga divine abilities, secret technique, diskarte sa labanan, at personalidad ng isa't isa. Tulad ng sinabi, ang mga tunay na nakakaunawa sa isang tao na pinakamahusay ay hindi kanilang mga kaibigan, ngunit kanilang mga kaaway.
Sa Yinyang Theater, sa sandaling kumilos ang Old Ancestor, ang Royal Lord doon ay maaaring sabihin kaagad kung ano ang kanyang iniisip at bumuo ng isang counter sa lugar. Iyon ang dahilan kung bakit madalas na nag-aaway ang dalawa sa paglipas ng mga taon nang hindi napagpasyahan kung sino ang mananalo. Hindi iyon ang kaso dito. Ang Old Ancestor ay may maraming karanasan sa pakikipaglaban sa isang Royal Lord, at kahit na ito ay ibang kalaban, ang karanasan ay binibilang pa rin para sa isang bagay. Ito ay hindi pareho para sa Royal Lord dito. Marahil ay nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa labanan 30,000 taon na ang nakalilipas, at ang mahabang panahon ng kapayapaan ay sapat na para mawala ang kanyang kalooban na pabutihin ang kanyang sarili, kaya naman natagpuan niya ang kanyang sarili sa ganoong estado nang makipag-away siya sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master ng biglaan. Ang linya ng pag-iisip ng Old Ancestor ay medyo simple. Dahil dinala niya rito si Yang Kai, hindi na niya kailangang magpigil. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumuon sa pag-atake sa abot ng kanyang makakaya at saktan ang Royal Lord hanggat maaari, kahit na siya ay nasugatan sa proseso. Hindi mahalaga kung siya ay nasugatan, dahil maaari niyang hiramin ang miniature universe ni Yang Kai upang mabilis na gumaling at maibalik ang kanyang sarili. Bagamat magagamit din ng Royal Lord ang kanyang Black Ink Nest para gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ang bilis ng paggaling niya ay hindi magiging kasing bilis ng kanyang paggaling. Siya ay makakakuha sa kanya sa bawat solong round ng pagbawi. Marahil ay hindi iyon agad mahahalata, ngunit sa sapat na oras at laban, sa isang punto ay hindi na ito kakayanin ng Royal Lord. Pagdating ng oras, baka magkaroon pa siya ng pagkakataon na patayin ang Royal Lord. Kaya naman, nilabanan niya siya ngayon ng walang pagpipigil, na parang gusto niyang mapahamak kasama niya. Ang halatang paghina ng kanyang kalaban sa pagiging epektibo ng labanan sa paglipas ng panahon ay nagpalakas lamang sa kanyang determinasyon na mangako sa kanyang unang plano. Samantala, walang pakialam ang East-West Army sa sagupaan sa pagitan ng dalawang powerhouse. Sa paglabas ng Old Ancestor upang kunin ang Royal Lord, binago ng East-West Army ang kanilang landas at nagpatuloy sa pasulong. Kahit na ang 68th grade Heaven Opening Realm Masters ng East-West Army ay walang alinlangan na magiging malaking tulong sa Old Ancestor kung sila ay sasali sa laban, walang sino man ang makakagarantiya na silang lahat ay lalabas na buhay kung sila ay nasangkot. Ang East-West Army ay may mas mahalagang gawain, at iyon ay ang puksain ng Black Ink Clan Army at bawiin ang Great Evolution Pass. Iyon ang kanilang ultimong layunin. Sa pagdaan sa teritoryo ng Black Ink Clan, nakita nila na tanging ang pinakamahinang Black Ink Clansmen lang ang nananatili sa labas, na hindi sila mapakali na harapin. Sa halip ay pumunta sila sa direksyon ng Royal City. Sa ngayon, hindi pa rin nila alam kung saan eksakto ang Royal City o kung gaano kalayo ito, ngunit hanggat nagpapatuloy sila sa direksyong ito, tiyak na maaabot nila ang Royal City sa isang punto. Pagdating, kinukubkob nila ang lungsod. Habang lumalayo ang East-West Army, mas mapanganib ito para sa kanila dahil bumababa ang posibilidad na makatanggap ng tulong mula sa North-South Army sa pagtaas ng distansya sa pagitan ng dalawang army. Gayunpaman, hanggat nagawa ng North-South Army na pigilan ang Black Ink Clan na nagmumula sa Great Evolution Pass, hindi na kailangang mag-alala ang East-West Army na atakihin sila mula sa likuran. Mula nang dumating sa theater na ito, ang 30,000 man strong East-West Army ay nakibahagi lamang sa isang makabuluhang labanan. Nagmamadali sa lahat ng ito pagkatapos noon, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nabawasan ang lakas ng pakikipaglaban ng army. Sa kabaligtaran, ito ay mas malakas kaysa dati. Ligtas na hulaan na kapag ang army ay nakarating sa Royal City, sigurado silang maglalagay ng takot sa mga puso ng Black Ink Clan. Ang North-South Army na pinamumunuan ni Ouyang Lai at Mi Jinglun ay nakarating kaagad sa isang bagong lokasyon pagkatapos ng isang araw ng minamadaling paglalakbay. Si Mi Jinglun ang naghinuha na makakaharap nila ang Black Ink Clan Army sa lugar na ito. Gayunpaman, nakatingin sa kawalan sa paligid nila, lahat ay tahimik at walang palatandaan ng Black Ink Clan Army. Kahit noon pa man, si Mi Jinglun ay hindi partikular na nabigo kahit na walang mga palatandaan ng kalaban dahil kailangan nilang isaalang-alang ang pagkakaiba sa bilis ng paglalakbay ng dalawang hukbo pati na rin ang posibilidad ng mga pagbabago sa mga ruta ng magkasalungat na hukbo. Ilang scouts ang ipinadala para sa reconnaissance sa nakapaligid na lugar. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng balita na may nakitang Black Ink Clan Army na nagmumula sa Great Evolution Pass. Dumadaan sila sa isang lokasyon na wala pang isang oras ang layo mula sa kasalukuyang posisyon ng North-South Army. Mabagal na bamantong hininga si Mi Jinglun bago inutusan ang army na umatake. Sa ilalim ng mga pangyayari, imposible ang pagtambang dahil wala silang oras para makahanap ng angkop na mga lugar upang iset up at itago.
Ang tanging pagpipilian ng North-South Army ngayon ay dumiretso sa labanan sa Black Ink Clan at kunin sila ng direkta. Sa kabutihang palad, alam nila ang tungkol sa mga galaw ng Black Ink Clan habang ang kabilang partido ay walang alam tungkol sa kanila, kaya nagkaroon sila ng kalamangan. Ang makapangyarihang fleet ay naglayag sa kawalan, at makalipas ang isang oras, nakita ang Black Ink Clan Army. Sa ngayon, natural na natuklasan ng Black Ink Clan ang mga tao. Ang isa sa mga feudal lords ay agad na sumugod kay Shaichong at nagulat na galit na galit. Senior Territory Lord, nakakita kami ng human warships. Si Shaichong ay hindi mapalagay nitong mga nakaraang araw, na parang may masamang mangyayari, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang tumahak ng mas mahabang ruta ng pamunuan ng army palabas ng Great Evolution Pass. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang human army na hindi pa nagpakilala. Lahat ay naging kalmado at mapayapa sa loob ng ilang araw, at ang tanging inaalala niya ay ang human race army na umaatake sa teritoryo ng Black Ink Clan. Hindi niya alam kung kailan o kahit na kung ang kanyang army at ang human army ay magkikita, ngunit kung magkakilala sila, ang Black Ink Clan ay maaaring hindi makalaban sa kanila. Kung tutusin, personal niyang nasaksihan kung gaano kalakas ang human army na iyon. Higit pa rito, naroon pa rin ang human old ancestor na kasama nila. Kaya naman, hindi niya napigilan ang sarili na tumalon sa takot ng ibalita sa kanya ng kanyang nasasakupan. Kami ay tumatakbo sa isang human race army sa isang lugar na tulad nito. Ito ba ang pinamumunuan ng old ancestor? Kudlit, nasaan sila? Gaano kalayo dito? Naalarma na tanong ni Shaichong. Itinuro ng feudal lord gamit ang kanyang daliri. Nasa direksyon na iyon. Malamang wala pang isang oras makakasagasa tayo sa kanila. Tumingin si Shaichong sa direksyong iyon, at sigurado, may nakita siyang napakalaking fleet na papalapit. Ito ay isang dagat ng human warships, hindi bababa sa 2,000 hanggang 3,000 sa kanila, tulad ng nakita niya mahigit isang taon na ang nakalipas. Batay sa direksyon na tinatahak ng human army, makikita na hindi ito naniningil sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ang humans ay nakaposisyon ng maaga upang matugunan nila ang Black Ink Clan army na makipag-ugnayan makalipas ang isang oras at harangan ang kanilang daan pasulong. Bakit natin sila naabutan dito? Kudlit, hindi ito maisip ni Shaichong at hindi na niya ito pag-uusapan ngayon. Dahil sa takot niya sa old ancestor ay nawalan siya ng katinoan habang sumisigaw siya sa takot. Atake ng kaaway. Ang iba pang dosina o higit pang mga territory lords ay napabuntong hininga sa takot nang marinig nila siya. Lumingon sila upang suriin ang kanilang sarili, at sigurado, nakita nila ang armada ng tao sa di kalayuan. Sabay-sabay, nagsimulang magpanik ang territory lords.